Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, muling nagkalat, nakakahiya. Bongo, puro palusot, wala namang matinong sagot. Kapatid ni Bong Revilla, kontraktor sa lahat ng proyekto nila. At mag-amang Duterte, Bongo, sinampal ng katotohanan ng mga batikang abogado. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, paki-like po nating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Alam nyo mga kaibigan, nagkalat na naman itong si Sara Duterte. Pati na po itong si Bongo na talagang napakahaba ng kanyang press con, puro palusot lang naman. Wala namang matinong sagot. Kaya naman mga kaibigan, yung mga pinagsasabi ng mga grupong Duterte na to, abay bineraho ng mga abogado na tila puro palusot nga, ginagawa pa tayong tanga at bobo. Pero bago yan mga kaibigan, unahin na po muna natin ito. Confident si Vice President Sara Duterte na hindi siya may uugnay sa flood control scandal. Wala naman daw kasing hawak na kahit anong flood control project ang OVP at maging ang DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Pero alam daw ng bise na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue. Papaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa DPWH ang kaugnayan ni Senator Bongo sa government contractors na sina Sara at Curly Discaya. Sa tingin ko, ililink nila, sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Ang tindi talaga mag-isip mga kaibigan, no? Itong si Sara Duterte, advance mag-isip. Tapos yung magiging rason lang kung sakali man na madawit ka ay dahil sa kaalyado ni Bongo ang mga Duterte. Ganon. Hindi ho ganun yun, Madam Sara Duterte, no? Huwag mo namang gawing tanga at bobo, mga kapwa mo Pilipino. Ang issue po dito is merong conflict of interest. Ngayon, kung madadawit ka man kasama ng ama mo, siguro dahil sa ebidensya. Hindi yung puro gawa-gawang istorya. Tulad ng ginawa ninyo ng ama mo nung panahon po ng ating Senadora Laila de Lima. Dahil yun po ang malinaw o nagawa-gawa lang. Pero ito, kung sakali man na may connection kayo dito, panigurado, may ebidensya. At hindi dahil sa sinasabi mo na kaalyado ng mga Duterte si Bongo. Ay nako talaga mga kaibigan, no? Inaasahan niya na rin daw na ituturo sila ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa investigasyon ng ICI. Nagkomento rin ng bise sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa siya sa daloy ng investigasyon ng ICI. Panatag rin daw ang Pangulo na hindi maiuugnay ang Office of the President dito dahil wala raw siyang itinatago. Sagot ni VP Sara. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Simple lang naman, di ba mga kaibigan? Confident ang Pangulo dahil wala siyang kasalanan Alam niya sa sarili niya O di ba? Pero iba naman kung talagang makapal lang yung muka. Magkaiba po yun, di ba? Yung confident at makapal lang muka. Kasing kapal ng muka, yung mga hindi sumasagot sa mga tanong ng taong bayan kung saan mo nga ba dinala yung confidential funds mo. Kung paano mo ba ginastos yung pera ng taong bayan at nilustay mo lang ng 11 days. Di ba? Magkaiba yung confident at ang makapal ng muka. Yun lang po yun. Agad naman itong pinalaga ng palasyo. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si PBBM ang naging susi para maiwasan ang paggawa ng anomalya sa bansa. Hindi rin daw ito natatakot na magpaimbestiga, isang bagay na hindi raw ginawa ng nakaraang administrasyon. Magiging confident din daw ang isang tao kapag alam niya mismo na ang ginagawa niya ay para sa bayan at hindi pansarili lamang. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro? Ganoon naman talaga kasimple. Kung wala kang tinatago, confident ka na kaya mong iharap yung sarili mo at kaya mong sagutin ano man ang ibabato sa'yo at hindi yung kapal na mukha mo lang at ayaw mong sumagot. Tapos mga kaibigan, bigla na lang, tulad ni Sara Duterte na naalala niya kung paano ginamit daw yung confidential funds niya dyan sa DepEd.
Puro palusot mga kaibigan eh. Tulad na lamang mga kaibigan ni Bongo na napakahaba ng kanyang press con tapos paulit-ulit lang naman siya. Wala siyang matinong sagot. Tulad nito mga kaibigan, pakinggan natin ha. Saglit lang naman nito. Oh. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Talaga ba? Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Isa po ang aking masasabi. I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. Willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan. Kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Wow Wag ganun. Ikaw nga itong iniimbestigahan tapos ikaw magko-complain. Ikaw yung magre-reklamo. Ibang klase din talaga to, mga kaibigan. No? Ay, nako talaga. Kawawa yung Pilipino. Na naman. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Huwag kang mag-alala. Senator Bongo, may mananagot talaga. Tama nga ito, no? Bongga ang sagot, pero puro lang palusot. Totoo nga, ang drama mga kaibigan, no? Yung sinasabi niya na, delikadesa? Talaga ba? Nung panahon nga ng impeachment ni Sara Duterte, meron ka ba nun? Nagtatanong lang po kami, may delikadesa ka ba nun? Diba? Tapos mga kaibigan, sa pagkahaba-haba ng press con ni Senator Bongo, talagang puro palusot. Sayang. Sayang yung pagkakataon. Kasi nga, mas maganda na lang sana na sinagot mo yung issue ng conflict of interest. Kaso wala Kaya nga mga kaibigan matindi yung sagot dito ng isang abogado at sinampal po ng katotohanan itong mag-amang Duterte at itong si Bongo ni Attorney Dino De Leon. Ito pakinggan natin mga kaibigan. Finally, napofocus na yung totoong discussion. Can you just imagine na first year pa lamang ng mga Duterte sa kapangyarihan, mahigit 3 billion na ang bag niya ang CLTG Builders na may joint venture with the Discayas. Tapos ang sabi ni Senator Bongo, napakinabangan ba? He misses the point. The point is, palakasan ba ang pag-secure ng kontrata? Paanong mga Diskaya ang nakuha? Paanong CLT Builders ang nakuha? At 3 billion unang taon pa lamang at lumaki pa rin ang lumaki yan. In other words, sasabihin ni Bongo, hindi niya alam, Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG Builders, tatay niya ang may-ari. Sino naman ang niloko natin dito na wala siyang kaalam-alam na nangyayari yan? Ano, ginamit lang initials niya, ginamit yung pangalan niya, ng sarili niyang tatay, tapos sasabihin niya, edi ikulong kung ikulong. Imposible na hindi alam ni Bongo yan. At kung sinasabi niya na tinake advantage ng tatay niya yan at wala siyang kinalaman dyan, he has no business running for higher government position or becoming a senator kung sarili niyang pamilya hindi niya para kaya i-control at everything is happening underneath his nose. Ang dami-dami problema ng bayan, iniiputan ka pala ng sarili mong tatay sa ulo at hindi mo alam, sasabihin mo at wala kang kinalaman dyan. Huwag niya nang lokohin yung taong bayan. Very clear that Bongo and his kin and his family took advantage of his confidential position nung panahon ni Rodrigo Duterte. Alam naman na maraming tao nung panahon ni Rodrigo Duterte, walang mangyayari sa Pilipinas kung hindi ka dadaan through Bongo. Ganyan ka-powerful yung position na yan noon. And he cannot reverse history. That's how powerful Bongo was during that time. And I really don't believe na hindi niya alam yung nangyari dito sa CLTG Builders at clueless siya. Kung maalala mo, no, sabi niya nagsimula siya 2016 sa dito sa mga kanyang mga joint venture at naging contractor ng DPWH. Pero ang sinabit niya doon sa kanyang ledger, sa kanilang ledger at yung mga documents lang nung chairman pa ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta pero 2010, 2022 onwards. Tama lang naman na i-submit yung mga yon, no? Pero ayaw na nila mag-cooperate nung 2016 to 2022 na pinakamaraming kontrata na bag ng mga kumpanya nila, no? Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Dino De Leon regarding nga po dito sa conflict of interest. Tapos mga kaibigan, itong mga Diskaya, bigla-bigla na lang na umatras. Syempre, kitang-kita naman natin na para bang
ang pinagtatakpan talaga etong si Bongo at ang mga Duterte. Kaya nga mga kaibigan, ang sabi ni dating Senador Trillanes dito kay Bongo, wala raw siyang kinalaman sa mga negosyo ng pamilya niya. Alam mo, hindi makakakuha ng 7 billion na proyekto ang tatay at kapatid mo kung hindi dahil sa impluwensya ninyo ni Duterte. Huwag mo nga kaming paglolokohin. Which is totoo naman, di ba mga kaibigan? Tapos mga kaibigan, talagang binaha, at talagang nilunod ng batikos itong si Bongo. Kasi nga mga kaibigan, grabe yung pagiging madrama niya at talagang pinagloloko daw tayong lahat. At magbasa muna tayo mga kaibigan ng mga komento nating mga kababayan patungkol nga dito sa mga palusot ni Bongo. Correct, ginagawa tayong bobo ni Bongo. Tanong mo sa Pagong. Grabe na talaga kung may mauuto pa itong si Bongo. Sana lang talaga mga kaibigan, wala. Pero yung ganitong mga antics ni Bongo na feeling nagdadrama, di ba? Na talagang ginagamit yung taong bayan na salita, yung mga term na ganyan, meron pa rin naman talagang mauuto yan. Kasi nga, lalo yung mga supporter nila na gullible, di ba? Sanay na sanay magsinungaling ang putya. Totoo yan, mga kaibigang Dave. Kapareho mo din si Jinggoy Tinanong din niya pero sangkot din pala siya. Totoo mga kaibigan, kasi ang palusot dito ni Bongo mga kaibigan doon sa kanyang press con. Sabi niya kasi, tinanong niya na daw itong mga diskaya at wala daw siyang kasalanan at hindi daw sila magkakilala. Kaya sapat na daw yon na wala siyang kinalaman sa kahit anong issue ng kabalbalan ng mga diskaya. Ganun lang kasimple mga kaibigan. Ibang klase mga kaibigan, no? Kaya naman mga kaibigan, kahit anong palusot ni Bongo at ng mga iba pang mga senador na sangkot dito, eto lang yung sagot mga kaibigan ng ating magaling na bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon. Eto, ang ganda nito mga kaibigan. Sabi ko nga nung last time, sabi ng Pangulo natin, throw everything at them. Yun ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng pwedeng ibato sa kanila na kaso para maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin, gagawin po natin. So, kasama na dyan yung PCC, kasama na dyan yung kahapon sa Insurance Commission para mabawi natin yung mga performance bonds, yung nung ating nung mga kontrata na alam nating maanumalya, at iba pa, no? At iba pang mga paraan para maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Finally, gusto ko ding i-reiterate na base sa pag-uusap namin ng ating napakabilis at napakatapang na ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla, kahapon after nung pagsasabi ng mga diskaya na nakakatawa lang, no? Yung hindi daw sila willing mag-cooperate. Ang dami nga nilang kaso Sila nga yung unang kinasuhan natin At nagtitiwala tayo na talagang bibilisan ni Ombudsman Boying ito at sinabi nga niya, konti na lang. No? At mafa-file na yung kaso ngayon at alam naman natin lahat, non-bailable yan. At makikita na natin yung matagal nang inaasam-asam ng ating mga kababayan na makulong na itong mga diskaya at sila Alcantara et al. Dahil nga sa grabing pagnanakaw nila simula dun sa kasong final natin sa Bulacan. Nice. So, sa pag-uusap din namin, no, kami ay ngayon ay nagsimula ng tignan ang mga kontrata ng mga diskaya simula 2016 onwards dahil sila mismo naman sa Blue Ribbon inamin nila, naglumaki sila, dumami ang kanilang kontrata simula 2016. At aparte dyan, titignan na rin natin ang posibleng mga koneksyon ng diskaya sa CLTG Corporation na sinabi nga ni Ombudsman Boying kahapon, parang may allegations na konektado kay Senator Bongo. So ginagawa na rin natin yun ngayon. At sa tulong at cooperation ng ICI at ng Ombudsman. Yan ang gusto ng taong bayan at marinig. Aksyon agad, sagot agad dito sa mga palusot ng mga ibang politiko tulad ni Bongo. Kailangan talagang tignan yan, hukayin yan. Talagang sampalin sila ng ebidensya kung ano man yung mga koneksyon nila patungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Tapos mga kaibigan, sa mga kababayan natin na naiinip na, no, na bakit wala daw nakukulong, wala daw nakakasuhan, meron po namang nangyayari. Meron po mga resulta. Di po ba
Tsaka kailangan po natin magtiwala sa gobyerno. Hindi naman po kasi ordinaryong tao tong mga to. Kung titingnan nyo, vice presidente, mga senador, mga congressman, di ba? Grupo ng Duterte, di ba? Mga bilyonaryo tulad ng mga Diskaya. Hindi ho ordinaryong tao yung binabangga ng ating gobyerno. Pero mga kaibigan, kailangan natin magtiwala dahil totoo naman, meron pong nangyayari, di ba? Meron pong mga kinakasuhan na. At kailangan talaga malakas yung ebidensya para po talagang mako-corner tong mga korap na to at talagang mananagot sila. Yun lang naman po. Kailangan po talaga na kailangan natin magtiwala at suporta. Hindi puro paninira tulad ng ginagawa ng ibang kampo. Tulad ng ginagawa ngayon ng ating Vice Presidente na puro na lang paninira sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Di ba mga kaibigan? Kaya naman, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.